Noong una, hindi ko naisipan na magturo, pero noong naging farm school trainer ako, nakita ko na maganda pala at masaya dahil marami kang makikilala na iba't ibang tao at marami kang matutulungan ng mga tao. Alam ko na kulang ang mga natututunan ng ating mga magsasaka, kaya layunin ko bilang isang trainer na ibahagi, ipababa sa kanila ang mga natutunan, ang mga tamang kaalaman sa pagsasaka, partikular sa ating pagpapalayan. Passion ko yun maski nasa DE pa ako, sabi ko pag nag-retire ako, tutuloy-tuloy ko pa yun. Kailangan pa ng improvement ang mga farmers natin. Yung mga farmers dito, kailangan ng may mag-guide. Nakita ko ang problema na sa insect pest damage, lalo na sa stem borer, dahil nga na-abuse yung insecticide or chemical spraying nila. At kung minsan nga, hindi nila nadadiagnose ng mabuti na yung problema sa palayan nila ay hindi na insect damage. Dahil kulang na sa mga elemento na kailangan ng palayan nila, nag-insecticide spraying pa rin sila. Sa pagiging FFS trainer, pwede ko silang matulungan na makita talaga nila kung anong mangyayari kung meron talagang mga PTDs. Makita nila yung kaibahan nung palaging inisprehan or maraming chemicals na nilalagay sa palayan kaysa doon sa wala. Usa akong rice seed grower para makabulighan kasi ko farmer, amo ito nga na-encourage ako nga maging trainer. So ang na-appreciate ko po being as farm school trainer ay ang mga experiences ko. Chine-cherish ko po yung mga sandali na nagtuturo ako kasi hindi naman natin alam na ang pagiging isang trainer hindi naman habang buhay, at saka yung program natin sa RCEF hindi naman din panghabang buhay, kaya binavalue ko ang lahat ng oras na nagtuturo ako, sir. Yun, yung nakaka-connect ako sa kanila at nakakatulong, nakaka-advise ako dahil nga matagal na ako sa rice program at palagi akong na-expose sa mga, kahit sa office, yung nagpupunta doon, yung mga consultation. So nakaka-advise ako at nakaka-explain ako sa kanila. Nakaka-tutdo ako, hanig kasi ko parang mga bagong nga teknolohiya, bahin pagtanom humay. Labi na nga kaurog aton rice farmer, diri maaram fertilizer application. An usala nga diri ko na appreciate paging farmer trainer, kaurogan na aton farmers an labi na ang baga mga oroidaran, makurihira, makumbinser bago nga pamaagi, bago nga teknolohiya aton pagtanom. Dahil ako ay bata pa, na-experience ko yung pagdating ko pa lang sa farmer, parang uuwi na sila kasi matanda na silang nagpalayan, ako bata pa, nagtuturo na. Hindi pa nagsimula yung klase namin, uuwi na sila. Yung challenge na kailangan talaga, mas marunong ka kaysa sa kanila. Hindi ko iniisip na ako yung teacher nila na talagang sa akin sila maniniwala lahat. Sabi ko sa sarili ko nung una, ayaw ko na parang hindi na ako magpatuloy sa pagturo. Pero naisip ko naman, sayang yung ginasto ng ETI, pagbutihan ko na lang. Pag-aralan ko na lang kung paano sila namuhay, saan ang kiliti nila. Pinakikinggan ko rin yung side nila kasi learning is sharing naman, di ba? So kung mayroon silang natututunan sa akin, mayroon din ako natututunan sa kanila. Kung nakikinig tayo sa kanila, mayroon silang mga technique or mga strategy na hindi natin alam as trainer. Dapat may collaboration between sa
mga farmer at sa trainer. Doon nalalaman natin na mayroon pala tayong nakukuhang mga kaalaman sa ating mga magsasaka. Minsan hindi pa talaga nila ma-adapt yung mga sinasabi namin. Maraming reasons kasi. Halimbawa sa water management, sabi nila wala namang saktong tubig. Kaya yun, sabi ko sayang naman yung pinagsasabi natin sa training na kailangan ganito yung water requirement. Hindi naman masunod yun. Pangalawa, sabi yung iba, okay may fertilizer, yung iba naman ay wala. So paano nila sabi nila masusunod yung mga recommended namin sa fertilizer utilization, crop establishment. Talagang problema pa yan. Maski binigyan na tayo ng mga transplanter, hindi pa rin yung farmers nag-a-adapt hanggang ngayon. Sayang nakikita ko, nag-iikot ako, hindi masyado magamit yung mga transplanter. Siguro ngayon dahil sa wala ng labor masyadong ma-available sa farm na magtatanim, ay sigurado wala tayong mapupuntahan kundi mag-mechanize. I-adapt natin yung mechanization sa crop establishment, lalo na sa transplanting. Naaliw yung farmer doon sa AISA, yung paano pinamahalaan yung mga peste. Nutrient and pest management. Fertilizer application and rice pest management. Yung land preparation, water management, at saka yung post-harvest, harvesting, drying, and milling. Ganong topic. Nung una akong nagturo na sinabihan ako ng farmer na nandun ka pa lang sa tiyan ng mama mo, nagpapalay na kami. So parang sa una pa lang na dismaya na ang isip ko, ang loob ko as a farm school trainer. Sa tulong naman ni Sir Jun as a farm owner, sabi niya challenge lang yan. Kaya pinag-isipan ko, inaral ko ang lahat. So hanggang sa ngayon, nakapag-survive pa din as a farm school trainer. At nakita-kita pa rin kami ng mga trainees ko noon. Sabi naman nila, salamat sa iyong tulong, nakapag-avail kami ng training. Sa ngayon, nakapag-ani na kami at nagamit namin yung training. Nakapag-adapt kami ng mechanization. In terms of mechanization, talagang accepted na dito. At yun, pwede ko rin yung mas-share na kami yung nag-start dito ng magpa-harvester. At nung time na nagpa-harvester kami, ang dami nilang sinasabi. Sabi nila, hindi yun ma-accept dito. Kasi kawawa daw yung nag-harvest na mga tao. Oo, yun. Pero sa ngayon, mahirap nang maghanap ng tao para sa labor. Yung mga farmers dito pag nagpapa-harvest, hanggang 3 days, 2 days na nandoon dahil nga yung manual na harvesting, maraming losses, syempre. At nakita nila yon na isang araw lang, tapos na. Kahit pa negative yung mga comments nila sa una, ngayon talaga accepted na dito. Sinasabi ko nga kung gusto niyong yumaman, pasok kayo sa post-harvest. Tingnan niyo yung mga incheck, yung mga traders. Wala yang lupa. Maski hindi ka mag-farm, doon ka lang sa trading, processing, harvesting, drying at saka milling. Doon kayo mabubuhay ng maganda. Tingnan mo yung mga rice mill, sabi ko, hindi nga nila kilala yung rice pero puno yung buliga nila. At saka yan ang pinakamaganda dahil butil na yan sigurado na yan. Pag hindi tayo nagka-interest sa post-harvest, mawawala yan. Sayang naman. At diri ko yung ngalimtan nga instances didahan usa ko nga training dito usa nga barangay nga anira ito lagi pest management basta may mananap magbubumba na gud diren insecticide amo ito didahan kay hiya ko diri man gud ako dato dito nga iton an mananap kinahanglan patayon mo nga tanan. Amo, in tutduan ko namon ito hira, nga
mag-obserbar anay kung ano nga piste na daog sa mag-sprayhin insecticide. Isang araw na sa activity namin, pumunta kami sa karating na munisipyo dito sa Alang-Alang, sa Santa Fe. Nagkaroon kami ng vehicular accident with my co-trainer, si Sir Jimmy. So, walan ako ng malay, pero hindi ako tumigil. Bagkus, ipinagpatuloy ko kung ano ang nasimulan ko. Kasi naisip ko, kung hihinto ako, ititigil ko ang pagiging isang trainer, parang matitigil din ang kakayanan ko na magbahagi ng mga kaalaman na natutunan ko. Malaki ang naitulong ng RCEF program sa ating mga magsasaka. Na-create siya mula sa Rice Tarification Law or Republic Act 11203. Ang RCEF ay mayroong 4 na components o programa. Yung una, yung mechanization program, kung saan sa mechanization through sa PhilMec, nagbibigay ang PhilMec ng mga libreng mga makinarya sa mga identified na mga groups o associations and cooperatives. Kung dati, galing pa ng abuyog yung mga harvester dito, yung mga tractor dito, ngayon, mas marami na rin dito. Dahil nga, tuloy-tuloy na yon yung mechanization ng mga farms dito sa whole Alang-Alang. In fact, dito sa Alang-Alang, mayroon na kaming 13 cooperatives and association na nabigyan ng PhilMec. Na naka-avail sila ng combine harvester, tractor, set of hand tractor, walk-behind transplanter, at saka rice reaper. Sunod naman yung rice seed program through sa PhilRice. So, si PhilRice ang nagbibigay ng mga dekalidad na mga binhi sa ating mga munisipyo, kung saan through sa kanila nabibigyan ang ating mga magsasaka ng libreng dekalidad na binhi. Basta mayroon silang RSBSA or yung Registry System for Basic Sector in Agriculture. Yung isa pang programa, component ni RCEF is ang extension program. Ang extension program, nagbibigay sila ng libreng training sa ating mga magsasaka. So, si magsasaka, hindi lang kaalaman ang nakukuha nila, kundi mayroon din silang natatanggap na konting allowance para din sa kanila. Ang iba kong naturuan, kinukumusta ko pa rin. Sabi naman nila, salamat at nakapag-attend kami ng training. Dahil sa training, nalaman namin kung paano pamahalaan yung mga peste, at dahil din sa training, nakapag-adapt na kami ng mechanization. Mas napadali yung land preparation at yung pag-aani ng palay dahil sa RCEF na training. Then last ang ating credit or loan program. Sa credit or loan program, mayroon 1 bilyon na allotted ang ating RCEF sa component sa program na ito. Nagpapautang o nagpapahiram sila sa mga magsasaka. Sa tingin ko, karamihan ng training natin based on irrigated. So dapat mayroon tayong option na kung rainfed ka man, ganito dapat yung gawin. Parang yun ang medyo hindi ko nakita, hindi ko napansin na yun ang pinakamaraming kailangan, lalo na sa summer provinces. I-improve natin yung course natin, siguro may revision for rainfed. Paano yung rice management nila sa rainfed rice production. Tapos yung training kasi natin, lalo na dito sa irrigated, medyo may fertilizer tayo kailangan talaga Kung minsan hindi yan talaga masunod. Dahil nasanay na sila na yung general recommendation, tapos na yan. Hindi na sila mag-compute ng mga ganon. Ang farmers natin, diri pagod maaram-hira nakilala isakto nga abono, nga isakto nga amount. Amo ito, nagiging kulang, nga nausa pa, dahil kamahalit abono, kinahanglan magbiling kitahin alternatibo nga fertilizer. So, kailangan ng follow-up doon sa mga local technicians natin siguro. Pagunti-kunti, mag-adapt sila. Kasi maraming wastage din sa fertilizer.
Ganun, hindi malaking sayang yun. Ang mahal pa naman ng fertilizer. Sana i-integrate natin sa rice production yung paggamit ng mga organic inputs available sa farm mo. Kailangan na kailangan siguro yun dahil sa pamahal yung inorganic fertilizer natin. Yung mga trained operators natin sa katagalan, nagpapapresyo na yun. Kaya umaalis, hanap ka na naman ng hanap. Yun ang problema dahil hindi naman permanente mo silang, unless na igma-monthly mo siya, kung seasonal lang ang paghahatak mo sa kanila, during training lang, walang training, walang income. Ganun talaga yun, magkakaproblema tayo sa operator. Kaya lang, sana damihan na lang yung trainers, yung mga operators natin para marami tayong mahatak. Bilang bata pa as a farm school trainer, ang masasabi ko lang, lalo na sa mga kapareho kong bata pa sa farm school trainer or magiging trainer pa lang, paghirapan natin, galingan natin kasi ang sabi nga, tayo ang pag-asa ng bayan. Kaya kung wala tayo, hindi natin ginalingan, paano na ang kinabukasan natin? Sa pagka-interest nila, doon ka nag-i-inspire. Na-inspire ka na mas pagandahin pa, pagbutihin mo ang iyong trabaho, ang iyong craft bilang isang trainer. Kaya ini nga pagin trainer ha farmers, diri ini may tungod din financial kinahanglan ini itimo dedikasyon para hit aton pag-produce hin aton pagkaon. Yun, encourage ko kayo sa atin mga farmers na dapat mag-take advantage kayo kung may mga training sa mga barangay nyo, umattend kayo. Dahil alam mo yung mga trainings na yan, palaging nag-i-improve yun sa alam mo sa karanasan, sa experience mo, sa knowledge mo sa farming. Huwag kayong dumistansya, dapat kayo mismo interesado. Yung ganun lang tayo magkakaroon ng maraming kaalaman at asenso sa buhay. Ako si Adelaida Pulma. Jimboy Montesilio. Si Jennifer Doyola. Fruto Adora. Ramon Advincula Jr. Isa po akong Farm School Trainer.